kami ng litag or panghuli ng bayawak. Dahil susubukan namin kung talaga bang epektibo itong ginawa namin panghuli ng bayawak. Nilagyan na nga ni Mukong ng tali ang silyadong kawayan. Dahil dito natin masusubukan kung talaga bang mabisa itong ginawa naming panghuli ng bayawak. Mga bossing, for today's video, gumawa pala kami ng litag or panghuli ng bayawak. Ito nga ay ideya ni Moko. Naisipan niya ito dahil meron kaming pamaon. Ito nga po at tinitesting na sa kamay ni Dave. Yun, pasado na. Sabi ni Moko, okay na daw. Makalipas nga ang ilang minuto, pumunta na nga kami dito sa may kagubatan. Naghahanap na nga kami ng mapaglalagyan itong ginawa naming litag. Sa una nga naming pinuntahan ay hindi pasado sa standard ni Mokong kaya umalis kami. At lumipat nga kami dito sa may kabilang bundok. At dito nga ay pasado na nga sa standard ni Mokong. Kumuha na nga siya ng maliit na puno ng kahoy. At dito nga ay pinutol niya ang dulo ng puno ng kahoy. At dahan-dahan niya ang sinusubukan ito kung okay ba. Yun no, pasado na nga sa standard ni Mokong. Napakalawak nga ng kagubatan dito. Iba't ibang klase ng mga puno ang makikita. Mga naglalakihin at mga nagagarbuhang mga sanga ng mga punong ito. Makalipas nga ang ilang sandali. Eto na nga si Mokong. Ilalagyan niya na ng tali ang dulo ng puno ng kahoy. At sa wakas nga ay nakagawa na kami ng litag. Ganitong estilo nga lang ang pagkakatali ni Mokong dito. Nung hinawakan ko nga at tinignan ko ito talagang matibay nga ang pagkakagawa ni Mokong. Pinilip ko nga itong kawayan. Nilagyan niya ng pamaon. Bituka pala ng manok ang nilagay niyang pamaon dyan. Ikot-ikot nga si Mukong para manguha nitong mga sanga ng kahoy. Gagamitin niya pang pundasyon sa gagawin niyang litag. Ayun, tinetesting na ni Mukong itong tali. Inaayos na ito kung tama ba ang posisyon ng pagkakalagay niya ng pamaon para kapag may mahuling bayawak ay saktong-sakto nga lang. Ang galing talaga ni Mukong, silyado na ang pagkakalagay niya ng pamaon. Ang mga giliw ko palang tagapanood. Itong ginawa naming pamaon ay ngayon lang namin masusubukan kung talaga bang makakahuli kami ng bayawak. Hindi pa talaga kami eksperto dito. Pero kung sakaling epektibo talaga itong pagkakagawa namin, sabi namin na pasado talaga itong pagkakagawa namin ng panghuli ng bayawak. Nilalagyan na nga ni Mukong ng pundasyon itong paligid ng kawayan. Bali 4 na piraso nga na pinutol na sanga ng kahoy ang nilagay niya dito para nga maging matibay. Kung sakaling malaking bayawak ang mahuli namin, ay hindi agad masisira itong ginawa naming litag. Paalala lang po sa mga batang nanonood, wag na wag nyo po itong gagayahin dahil tanging eksperto lang ang mga gumagawa nito. Dahil kung hindi kayo eksperto baka mapahamak pa kayo. Yan nga po mga bossing, silyado na nga ang pagkakagawa ni Mukong. Dahil nga sa may pundasyon na ito, sinusubukan na nga niya kung tama ba ito or sakto lang ba ang pagkakalagay niya. Yun no, silyado na nga talaga. Sobrang mahusay talaga ito si Mukong sa paggawa ng pamaon. Lalagyan na nga niya ng tali ang bunganga nitong kawayan. Dahil diyan kasi ipapasok ang ulo ng bayawak kaya diyan nalinagay ang tali. Sana nga ay makahuli kami para masabi naman namin na pasado talaga ang pagkakagawa namin nitong litag. Medyo mahirap din at mabuting-ting ang paglalagay nitong tali. Kaya itong si Mukong talagang inaayos niya talaga ang pagkakalagay dito. Para nga 100% talaga na tama ito. Nasubukan niyo na rin bang gumawa ng ganitong paraan sa paghuli ng bayawak? Ang mga gumagawa na nito, mag-comment naman kayo sa baba kung tama ba ang pagkakaayos namin ng ganitong paraan. Nilagyan na nga ni Mukong ng dahong itong paligid para nga hindi makita ng bayawak itong ginawa ni Mukong na pamaon. Sa mga susunod nga na araw ay babalikan namin ito. Titignan nga namin kung may nahuli talaga kaming bayawak. Kaya abangan nyo ang susunod kong i-upload na video. Kapag may mahuli nga kaming bayawak, masasabi talaga namin na epektibo itong ginawa naming pamaon. Kaya abangan nyo ang susunod na kabanata. Paalam!